Nag-negatibo sa tinatawag na radiation yung umiinit na bahagi ng isang bahay, sahig, no? Sahig ang bahay, doon sa lungsod ng Quezon. At yan ang resulta ng ginawang inspeksyon ng Philippine Nuclear Research Institute. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila matukoy ang pinagmumula ng init. Nakatutok si Steve Dailisan. Ganito kainit ang sahig sa bahay ng pamilya Filio sa Quezon City. Sa loob ng 10 minuto, nakapagprito ng itlog sa init ng sahig. Nakakamangha pero perwisyo ito sa pamilya na ang tanging remedyo ay ang paglalatag ng mga basang-basahan para kahit paano'y makontra ang animoy nilalagnat na sahig. Nasusukat namin kanina, nasa 40 Kanina bitbit ang mga aparato binisita ng mga taga Philippine Nuclear Research Institute o PNRI ang bahay. Kinuha muna ang temperatura nito gamit ang thermal imager. May ibang bahagi na umabot sa hanggang 43 degrees Celsius ang init. Pero meron din namang hanggang 40 degrees Celsius gaya ng pinakadulong bahagi ng sahig na minarkahang uminit kahapon. Ganon din ang basa ng aparato sa dingding ng garahe. Kasi kung sa ibabaw, meron ka ng 40 degrees, mas lalong mainit yung sa source. Pero ang pinagmula ng init di pa rin matukoy. Ginamitan din ng PNRI ng contamination meter ng sahig. Wala naman daw na-detect na radiation. Pero para makasiguro, ikinumpara na rin nila ito sa resulta ng gamma ray scintillometer, ang instrumentong sumusukat kung may radioactivity sa ilalim ng sahig. Makita mo 25, dito 30, so halos statistic. 30, so okay lang po yun. Negatibo man sa radiation, hindi pa rin daw makahinga ng maluwag ang pamilya Filio. Limitado pa rin daw ang kanilang kilos hanggat wala pang konkretong paliwanag kung ano ang sahi ng umiinit na sahig. Yun ang na-alarm ako kasi nagmo-move siya. Yun lang naman. Pero ngayon ma'am, anong naisabi ho sa inyo na wala akong radioactive material? Ay, siyempre malaking ano na yun sa amin kasi unang-una wala kaming sa Meralco, hindi kami nag-ano ng kuryente. At nagagamit kami candle or yung ano, at least ngayon safe kami maggamit ng kandila. Sa ngayon, itinakda muna mga oras na pwedeng gumamit ng kuryente. Ipinagbawal din ang paninigarilyo sa loob at labas ng bahay. Gumaganyan kami, uy, hindi nyo pwedeng tapakan. Kumbaga, takadahan-dahan. At saka hindi kami pwedeng pag may mga metal na hawak, huwag dadaan sa dyan. Kaya ito, pinabubuksan ko na ito, pinapaayos ko para dito ang daan namin. At dahil mas marami na raw ang nakikiusyoso at gustong makita ang kanilang sahig, hiningi na rin nila ang tulong ng mga otoridad para magbantay sa lugar. Hihilingin din daw ng mag-anak ang tulong ng UP National Institute of Geological Sciences sa pag-asang matutuklasan na ang tunay na sanhi ng pag-init ng sahig. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Samantala mga kapuso, sa panayam ng GMA News kay PBOS Director Renato Solidum kahapon, sinabi niya isa sa mga posibleng sanhi ng pag-init na yan, ng sahig na yan doon sa bahay sa Quezon City ay dahil sa kuryente.